subpoena to these adverse parties, Your Honor. No, well, Namely, you can ask them to testify. They're here. We do not have to subpoena them. Mr. President, The adverse parties are complainants in this case. but Mr. President, may we be heard, Mr. Yes. President? The adverse party here now is the House of Representatives, Mr. President, not the individual members, because this was filed already by the House of Representatives here. There are no private But complainants. actually, Yeah. the representation of the House of Representatives are the named complainants here. And I think in the interest of justice, why can you not take the witnesses stand? They will ask you, did you prepare this complaint? In the same manner, Mr. President, because what if they will call all 188 we will not, parties, Your Honor. That's far-fetched. and They're not adverse parties, they're just filers. so who are the adverse parties here, Mr. President? Just the ones named? The identified members of I cannot subpoena et al. You know, I can subpoena only the name complainants here. In the matter of the impeachment of Renato C. Corona as Chief Justice of the Supreme Court, Representative Neil Tupas, Emilio Abaya, Lorenzo Artañada III, Reynaldo V. Umali, Arlene J. Bagao, complainants. Mr. President, Mr. President, it says here, Mr. President, other complainants comprising at least 1/3 of the total members. They already made a statement in the record that they will not call the et al. Am I correct in this? Yes, Your Honor. We have definitely named them and positively identified them. Mr. President, Yes. considering the nature of the issue, may we request that this matter be discussed in caucus? All right. Yeah. All right. Okay, then. We will discuss it. We in submit, caucus. Your Honor. May we recognize Senator Estrada, Mr. President. The gentleman from San Juan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Habang ako po'y nakikinig sa mga debate ng ating mga magaling na abogado dito, miyembro ng POM na ito at ang Defense Council at ang testimonya ni Congressman Chanco, hindi ko po alam kung saan ko i-connecta yung testimonya ni Congressman Chanco sa aking pagdedesisyon pagdating ng araw. Alam niyo po ang ating Defense Council, kung ang inaalala niyo yung verification ng complaint, palagay ko na nakapag-rule na po yung Senado dyan. Assuming na yung 188 congressmen na yan, assuming lang ay hindi binasa, basta lang pumirma, nasa jurisdiction na po na Senado yan. Yan, tulad ko lang po yung impeachment case ni dating Pangulong Joseph Estrada, with all due respect to the then Speaker Manny Villar, kahit minadali ng House of Representatives, napunta na po sa Senado yan, under jurisdiction na ng Senado yan. Kahit umayak kami, maglupasay kami sa Malacanang, wala rin kami magagawa dahil nasa jurisdiction na po ng impeachment court yan. So, ang hinihintay po ng tao, Ginoong Lead Counsel on Defense, kung magprepresenta po tayo ng mga witnesses katulad ni Congressman Chanco, magsasalita tungkol dyan sa mga verification ng complaint niyan, nakakantok na ho eh. Ang kailangan ho namin malaman, kung meron kayo mga testigo magpapatunay dun sa salin ni Chief Justice Corona, yun lang po ang hinihintay ko at yun lang po ang hinihintay siguro ng impeachment court at yun lang siguro ang hinihintay ng taong bayan para kung sa gayon ay makapag-desisyon na kami kung ano ba ho talaga ang magiging desisyon namin, whether to convict or to acquit the Chief Justice. Yun lang po, maraming salamat po.
Thank you, Mr. Senator. We thank the gentleman from San Juan for the Gentleman manifestation. From Las Piñas, Senator. Mr. President, just to set the record straight, the impeachment of the then President Estrada was about 1 month, not 2 days. Isang buwan po yun halos. Nagkaroon po ng hearings sa Senado, 4 na hearings. Sa Senado muna, si Senator Gingona. And then after that, yung I accused ni Senator Gingona. And then, ipinail po yan sa House. Mga 1 buwan po at nagkaroon ng 2 hearing sa committee. Just to set the record straight, 2 hearing po yan sa Committee on Justice. Bago po yan, napakakuha ng pirma ng 1/3. At iba po ang impeachment against a president, a sitting president. Because then, ang pipirma po ay mawawala ng anumang benepisyo sa Kongreso. Iba po naman ang pipirma kayo nang naaayon sa gusto ng Pangulo. There is a big difference, Mr. President. It is 100 times different. I've been hearing about this, hindi po ako kumikibo. Now my name was mentioned, I think it's about time I say this. Iba. Hindi po binadali yun. And when you sign an impeachment against a sitting president, you are prepared to lose everything. We heard earlier how Congressman Toby was telling us about he was afraid to lose benefits if he did not sign. But here is the reverse. So, nakaraan na po yan. Ayoko naman pong i-bring up pa yan. Pero nabanggit po, mabuti na rin, gusto ko na rin pong i-bring up yan in this impeachment trial. That there's a big difference. There's a big difference between that impeachment and this impeachment. We were then impeaching a sitting president. When you sign an impeachment against a president, napakalaki pong bagay niyan. When you sign with the president, wala pong problema yan. I do not want to show how I will vote because I do not know yet. Pero kanina po, wala naman masama mapakinggan siguro yung mga sasabihin ng mga congressman kung gusto nila magsalita. Lahat naman po ng nagsalita sa prosecution, pinakinggan natin, including nasabi yung testimony ni Secretary de Lima na hearsay pero pwedeng ilagay sa record. Sa tingin ko naman wala naman pong masama yan. Napakahirap po na kung tayo ay mag-a-acquit, masabi na nag-acquit tayo maski na walang ebidensya. At napakasakit naman po kung tayo magko-convict na hindi nagkaroon ng hustisya ang accused. Kaya po ako hindi kumikibo, subalit bakit di po natin pagbigyan ng parehong kapanig? May oras po naman tayo. Sana lahat ng maging desisyon natin ay mag-igagalang ng ating mga kababayan na kung mag-acquit dahil walang ebidensya, hindi convincing, at kung mag-convict naman ay masasabing binigyan natin ng hustisya at pinakinggan natin ang accused. Yun lamang po, Mr. President. Salamat. Senator Estrada, Mr. President. The gentleman from San Juan. Well, although I respect the opinion of my colleague here, Senator Villar,